Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Christian. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na Stan. Paparating na noon ang bakasyon at kung hindi ako nagkakamali, nasa taong 1985 ito. Magdi-18 na ako noon. Lagi kong pinapaalala sa mga magulang ko na kapag bakasyon na, mamalagi ako sa bahay ng abuelo ko noon na matagal nang yumao. Maski yun lang bilang kahilingan. Pagkatapos ko makagraduate ng high school. Gustong gusto ko kasi doon, lalo na't doon banda nakatira ang hinahangaan kong babae. Sa bukiran lang naman ng lugar namin noon. Sa Loon, Bohol. Madalas kasi akong dinadala dito ng nanay ko nung bata pa ako. Nasa edad 7 hanggang 13 at ang nakakalaro ko dito, ito na nga yung nasabing hinahangaan kong babae. Naitago na lamang natin sa pangalang Rena. Nung una, kalaro lang. Pero noong umaangat ng edad namin, nakakaramdam na ako ng pagkahiya sa kanya. Lalo pat tinutukso kami ng mga magulang niya. Hindi naman siguro nakakahiya sabihin ito. Dahil natural lang naman sa atin na magkaroon ng pagtingin sa ibang kasarian. Minsan pa nga may magkakaparehong kasarian pa eh. Yung madalas na pagpunta namin doon ay naputol na lamang nang mamatay ang lola at lolo. Nasa magkakasunod na taon ang pagkamatay nila. Nauna ang lolo, sumunod si lola. Ang nangangalaga sa bahay na yon ay ang tiyo karding ko, na siyang hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa nag-aasawa. May pagkabinabae kasi ito. Malaki ang bahay, 2 palapag, at bakas na bakas dito ang kasaysayan. Ancestral house kumbaga. Matapos nga ng high school ay pinaunlakan naman ako ng nanay bilhin na tatay pasito. Sa kahilingan ko. Ang dami kong dala noon na wari ba'y lilipat talaga ng bahay. Siyempre tuwang-tuwa ako nang makarating. Lalo na nang bumungad sa akin ng tiyo karding. Aba, talagang pinaninindigan itong pagkabinabae. Iba na siya kung kumilos. Siguro ay nagpipigil lang ito ng buhay pa sila lolo at lola. Kumbaga, nang pumanaw ng dalawa ay parang kalapating malaya nang nakakalipad ito. Gumala ako kagad sa lugar. Pansin kong dumami na ang bahay, pero magkakalayo pa rin. Kumbaga yung mga bahay noong panaka-naka ay may mga nakadikit na dito na wari ba'y lumaki na rin ang kanilang pamilya. Sa likod na malaking bahay ng lolo ko, makikita doon ang tirahan nila Rena. Halos na sa tuktok ng burol ang bahay ng lolo ko tapos pag-akyat mo naman doon sa ibabaw, masisilayan ng ilan pang kabayan kasama na ang bahay ng dalagang ito. Naisip ko noon na siguro ay dalaga na siya tingnan. Gawa ng 3 taon na ding hindi ko na siya nakikita. Natatanaw ko na ang bahay nila noon. Walang pinagbago. Ganun pa rin. Payak lamang ito pero napakaganda ng paligid. Gawa lang sa kahoy, bungalow at may magandang beranda. Kaya nga naging kaibigan kami kasi nga gusto kong pumuslit sa kanila. Maliban pa dyan, ang nanay ni Rena ay kababata ng nanay ko. Naglalakihan ang puno ng mahogany doon at sobrang lilim. Wala akong nasisilayang tao sa kanila. Sa mga puntong yon, hindi ko pa plano bumisita. Gusto ko munang pagsawaan ang kabuuan ng lugar sa pamamagitan ng tingin. Bukod pa dyan, dahil nga na-miss ko rin ang tiyo, nais ko din siyang bigyan ng oras kahit papano. Ang pangit naman kasing isipin na diretso lang talaga ako sa totoong sadya ko na, kung tutuusin, may mas pagpapahalagan pa ako doon.
Pagsapit ng gabi ay nagkwentuhan kami ng tiyo nun. Naroroon na mga naiwan kong alaala sa lugar at pag-unlad nito. Hanggang sa nabanggit sa akin ng tiyo na may hindi daw magandang nangyayari. Paano ba naman kasi? Marami umanong kababalaghang nangyayari nun. May nakarating kasi sa kanya mga kwento na may nangangatok daw ng bahay tuwing gabi. Tapos kapag binubuksan naman ng pinto, walang tao. Minsan pa, may nagpapakita mga tao na hindi kilala. Basta napapadaan lamang ito sa lugar. Tapos kapag binabati ay hindi namamansin. Para bang kulto. Naniniwala ang karamihan sa nakatira doon na kulto umano dahil nga bakasyon at ilang araw na lang ay mahal na araw na. Natatakot nga mga residente dahil nga mga kulto umano nangunguha ng mga tao sa ganitong panahon para ialay. Pero sa kabutihang palad, kahit may pagpaparamdam ay wala pa namang nawawala. Pero hindi umano nagpapakumpiyansa ang mga tao doon. Nabalaan pa ako noon ng tiyo na wag daw akong masyadong magpapagabi kung may balak puntahan sa isang lugar. Naniniwala ako sa kababalagan. Maging sa albularyo nga'y naniniwala din ako. Kaya bukas ako sa usapang yon. Pero hindi ako natatakot. Kinabukasan noon ay pinili ko ng puntahan ang bahay nila Rena. Nakasalubong ko pa nga ang tiya nito na si Rosilda. Bilang respeto, nagmano ako. Tapos nagtanong kung naroon ba si Rena sa bahay nila. Ang sabi naman nito ay naroroon daw. Baka nasa likod naglalaba. Medyo kinakabahan ako noon. Baon ko na kasi ang paghanga at hindi ko maipagkakaila na gusto ko talaga yung babae. Natural lang siguro na mahiya. Nang bumungad ako sa bahay, nakita ko ang nanay niya. Parang natakot pa ito dahil pumasok sa loob. Kaya naman kaagad akong nagpakilala nun. Singkit mata akong tinitigan at sinabing akala niya ay kung sino na. Dama ko noon ang pangamba nila. At totoo ang mga sinabi ng tiyo. Siguro nga ay takot ang mga residente doon sa mga hindi kilalang tao. Pinapasok ako ng bahay. Natatanaw ko noon sa likod si Rena. Nagsasapay ito. Napakaganda niya, Sir Seth. Mahaba ang buhok at hindi ko akalain na lumiwanag ang balat at humaba ang buhok nun. Literal na isang dalaga na ito. Nang tawagin ito ng nanay niya na si Aling Beth, para bang nataranta pa. Sinipat ako sa loob tapos bigla na lamang nagtungo sa likod ng puno na parang nahiya. Ako naman nun, gwapong-gwapo sa sarili ko. Narinig ko pang sinabi nito na totoo daw bang si Ista nang nasa loob nun. Sabi naman ng nanay niya ay totoo umano. Pagdungaw niya sa pinto, kinawayan ko siya at kinamusta. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ko nang makitang parang nakausli yung tiyan niya. Parang buntis. Kinabahan ako nun. Gawa ng baka may kasintahan na ito at napabuntisan. Nga pala, matanda si Rena sa akin ng 1 taon. Nang lumapit siya sa akin, yung pagdududa ko ay isiniwalat ko kaagad. Kako, buntis ba umano siya? Ang sabi niya naman ay hindi. Nagtanong siya sa akin kung bakit, kung may napansin ba umano ako sa kanya. Siyempre sinabi kong lumaki ang kanyang tiyan nun. Patpatin kasi ito. Yung sakto lang pero malakas ang alindog. Doon ay nagulat ako ng... Hindi ko alam, Stan. Siguro bukas o makalawa magpapatingin ako sa doktor. Ito na rin ay ayon sa sinabi sa akin ng mga magulang ko. Baka kamo may sakit ako. Hindi pala ito buntis pero ang tanong, bakit lumaki ang tiyan niya? Nag-alala tuloy ako noon at baka may sakit nga. Kadalasan pa naman sa ganitong sintomas
ay may komplikasyon sa loob ng katawan. Pwedeng kidney o hindi naman kaya sa may bandang atay. Pansin ko ding malamlam ang kanyang mga mata. Halatang may karamdaman pero naroroon pa rin ang kanyang ganda. Sabi ko, sasama ako kapag nagpatingin ito. Hindi naman siya tumanggi. Ayos lang umano yun at kahit papano'y magkasama ulit kami. Walang pinagbago sa aming dalawa, Sir Seth. Ultimong nasa ganong edad na kami close pa rin. May konting spark nga lang. Kinabukasan ay sumama nga ako pero sa Tagbilaran siya dinala. Lumabas ang resulta. Sobra akong nagtaka. Paulit-ulit na tinatanggi ni Rena na hindi siya buntis dahil wala pa naman siya umanong naging karelasyon. Pero ayon sa pagsusuri nun, nagdadalang tao umano ito. Narinig ko noon na galit ang tatay niyang si Mang Norman. Naglolo ko na daw itong si Rena. Nakikita kong umiiyak siya noon at panay tanggi. Talaga umanong wala siyang karelasyon. Isang patunay na dyan umano na lagi lang naman siyang nasa bahay. Kasalukuyan sila noong nasa pasilyo palabas ng ospital. Habang ako naman noon ay nanonood lang pero ang sakit ng nararamdaman ko noon, Sir Seth. Hindi kasi ako naniniwala kay Rena. Resulta na kasi ng doktor yon. Hindi yun pwedeng magkamali. Nagdadalang tao ito at may nakagalaw sa kanya. Magpaganon pa man ay hindi yun naging dahilan para mailang ako. Pinilit ko ang sarili kong tanggapin na lamang ang katotohanan. Umuwi kami nun pero sinamahan ko pa rin sila. Nanatili pa akong panandalian sa tahanan nila para na rin hindi isipin na may sama ng loob ako nun. Pangiti-ngiti pa ako pero sa loob-loob ko, sobrang sakit talaga. Alam niyo, Sir Seth, pinapangarap ko talaga maging kasintahan si Rena. Naiisip ko na nga yung mga magandang kinabukasan ko nun kapag nagkatuluyan kami. Mamahalin ko siya. Inaamin ko ito kahit nasa ganong edad pa lamang ako. Hindi naman din kasi natin madidikta yung tadhana, di ba? Kagaya na lamang ng ganito. Tila ba nagiging mapait ang tadhana sa akin nun? Inabot ako doon ng alas 8 siguro. Sobrang tahimik ng bahay na animoy dinaanan ng epidemya. Si Rena nasa likuran. Nakaupo lamang sa isang bangkito doon at nakatulala. Habang ang mga magulang niya naman nasa sala nun. Nag-uusap ang mga ito. Pero pabulong. Pero mahahalata sa mga mukha ang pagiging diskumpiyado. Nilapitan ko si Rena. Magpapaalam na kasi ako para sa pag-uwi. Pero bago pa nangyari yon, ay tinanong ko siya kung totoo nga bang may karelasyon siya. Hanggang sa mga puntong yon, tinatanggi niya ito. Humahawak pa siya sa kamay ko at sinabing wala talaga. Kung may gusto man siyang makatuluyan balang araw, yun daw ang kaibigan na pipiliin niya. Malapit na kaibigan mula pa ng pagkabata. Medyo naguguluhan ako noon pero may halong pagkatuwa gawa ng alam ko ako yung tinutumbok ni Rena. Sa puntong yon ay niloko ko na lamang ang sarili ko at pinilit na paniwalaan siya. Pero litong-lito ako noon. Gawa ng hindi naman nabubuntis ang isang babae kung walang gumalaw, di ba? Hanggang sa may sinabi si Rena sa akin noon. 2 buwan ang nakalipas. May panay ng katok sa kanilang bahay. Paulit-ulit itong sinisipat ng kanyang ama sa bintana pero wala naman umanong tao sa labas noon. Nagsisimula umano yun ng takip silim. Hanggang sa umaabot na lamang umano ng hating gabi. Nagalit pa nga umano si Mang Norman. Lumabas ng bahay at may bitbit itong itak. Si Rena umano noon ay may kakaiba sa kanyang katawan. Mainit na para bang nasa gilid siya ng nagbabagang apoy.
Tapos ay sumasakit ang tiyan niya nun. Pagsapit umano ng umaga, dinatnan umano siya ng buwan ng dalaw, na siya namang labis niyang ipinagtaka noon gawa ng hindi umaakma sa araw talaga ng dalaw niya. Naging bukas si Rena sa akin sa napakaselang usapin na ito. Alam kong wala na siyang mapagpipilian. Naiipit na kasi si Rena sa puntong yon. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. May nakikita daw siyang tao na nakatingin sa kanya sa malayo. Minsan ay nasa gilid umano ito ng puno sa likod ng bahay nila. At kung minsan ay doon sa kabilang burol. Basta alam niya sa sarili na sa kanya nakatitig talaga. Hindi umano pangkaraniwan yon ayon sa kanya pero hindi niya pinagtutuunan ng pansin. Mula nun, araw-araw nang masama ang kanyang pakiramdam. Nasusuka, nahihilo tapos nanlalabo ang paningin. Natumba pa nga siya noong minsang nasa likod siya ng bahay at nagwawalis. Ipinaalam niya sa mga magulang ito. Pero ang sabi lang ay dala lang ito ng pagdadalaga. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang katagang. Bakit hindi na lang ipatingin sa albularyo? Kung ganito ang mga salaysay niya, posibleng may nangyari ang iba. Napatingin ako noon sa malayo. Tapos nagpaalam ako kay Rena. Saglit lang, babalik agad ako. Pumasok ako ng bahay nila noon. Kinausap ko yung mga magulang niya at yung mga tumatakbo sa isip ko. Naipatingin si Rena sa albularyo. Nagkatitigan na mag-asawa. Ayon pa sa kanila, bakit hindi nila naisip yon? Kung itinatanggi nga ni Rena ang pagkakabuntis niya, meron talagang kakaibang nangyari. Tumango si Mang Norma noon. Ngumiti ito at tinapik ako sa balikat. Nagmungkahi itong samahan ko mano siya at dadali namin si Rena sa malapit na albularyo. Walang ano-anong tumango din ako. Ang nanay naman niya noon ay nagpaiwan para magbantay sa bahay. Sumama naman si Rena ng ayain ito. Mabilis na tumango at kaagad kaming lumikas nun. Kala ko nga malapit lang gawa ng sinabi ni Mang Norman na malapit lang ang tirahan ng manggagamot na ito. Pero sa kabilang bundok pala. Sa kabilang nayon na ito nasasakop. Ang mahirap pa dyan, dahil sa pagmamadali ay walang nakadala ng ilaw nun. Kung saan-saan na lang ako napapadaan. Sinusundan ko lamang ang puting damit noon na suot ni Rena. Nang makarating kami sa bahay ng albularyo, doon ko nalaman na isa itong matandang babae. May pagkakuba at uugod-ugod na rin kung kumilos. Ang pangalan nito ay itago na lamang nating Tandang Lakarta. Unang bungad pa lamang, napakasama na ng titig nito kay Rena. Para bang galit. Tapos ay nagtanong kung ano ba umano ang sadya namin. Kagad namang sinabi ni Mang Norman na ipapatingin niya ang anak na si Rena. Mag-isa lang ang matanda doon. Maliit ang bahay na hindi mo aakalain na may nakatira. Isang palapag na kubo na sakto lamang talaga sa isang tao. Yung sahig ay kawayan na parang hindi pa balanse. Nakatagilid ito. Nakapagtatakang nabuhay doon ang matanda. Sa kabila ng kalagayan na nakikita kong tila nahihirapan. Pinapasok kami sa loob. May tanglaw naman doon mula sa maliit na lampara. Nangangamoy gaas pa nga nawari ba umapaw ang lamparang yon. Nakaupo lamang kaming tatlo sa gilid nun. Nakatitig lamang yung matandang yun kay Rena. Ilang saglit lang ay sinabi nitong, Buntis ka, Day? Hindi sa tao. Sa isang lamang lupa. Ganun na lang ang panglalaki ng mga mata ko. Gulat na gulat ako. Maging si Mang Norman ay nagulat din at kaagad sumabat. Kung totoo ba umano ang sinasabi ng matanda.
Para kasing hindi ka panipaniwala. Nagpunta ba kayo dito para magtanong at husgahan ang pagsusuri ko? Kung yun yung pinunta nyo, umuwi na lang kayo. Tandaan nyo, kung kulang kayo sa paniniwala, mas magiging peligro. Itong babaeng ito ay nilagyan ng binhi sa kanyang sinapupunan. May mangyayaring masama sa kanya kapag hindi nagawa ng paraan. Matapos makapagsalita ang matanda, humingi ng pasensya itong si Mang Norman. Ako naman noon ay hindi na lang kumibo. Aminado akong nakakakilabot ang mga litanya niya, lalo na sa daloy ng pananalita na para bang galit. Paano po siya nabuntis? Paano po? Tanong ni Mang Norman. Ay naman sa matanda ay hindi niya alam kung paano. Ang nakakasigurado siya, hindi tao ang dinadala ni Rena. Gusto nyo ng patunay? Ipikit nyo ang mga mata nyo. Tapos sumilip kayo sa bintana. Saka pa lang ninyo buksan ang mga mata at masdan ang paligid. Nagkatitigan kami noon ni Rena. Si Mang Norman naman ay kaagad pinikit ang mga mata. Tapos ay tumugaw na bintana nun. Kitang-kita ko ang reaksyon ni Mang Norman. Matapos ibuka ang mga mata nito at tigala sa labas ng bahay. Bigla na lang kasing napapitlag ito na huwari ba'y gulat na gulat. Mabilis pa nga yung bumalik sa pagkakaupo. Ang sabi, may mga nakikita daw siya mga tao sa labas pero hindi malinaw sa kanyang paningin ang mga itsura ng mga yon. Hanggang sa nagsalita itong si Tandang Lakarta. Ayon dito ay hindi siya naniniwala na kulto na kumakatok sa kabayan. Bagkos ay mga engkanto umano ito na namimili kung sinong tao ang gagamitin nila para maparami ang kanilang lahi. Isang uri ito ng lamang lupa na walang kasarian. Kung gaano umano karami ang nasa labas, ganun din karami ang mga taong pinanggalingan nito. At posible nang iba ron, may masama nang nangyari. Minsan umano, isinasabay ng mga lamang lupang ito ang binhi nila sa isang nagbubuntis na tao lang. Aakalain na iisa lang lumabas sa pagkasilang. Pero dalawa pala ito. Ang isa, engkanto. Habang nakikinig ako noon, Sir Seth, lahat ng mga balahibo ko sa katawan nagtayuan. Parang inihipan ng malamig na hangin ang bato ko. Ilang saglit lang. Ano ba tong nakain ko at ginawa ko din ang ginawa ni Mang Norman? Pinikit ko ang mga mata ko sabay silip sa may pinto. Pagkabuka ko noon ay halos mapatalon ako sa gulat. May nakadungaw sa harap ko mismo na sobrang pangit na mukha na nilalang. Para bang sinadya na gulatin ako. Napakapula ng mga mata. Tapos yung balat, kulukulubot na parang naaagnas na tao at kulay itim yon. Mabilis akong bumalikwas noon. Tapos ay bumalik ako sa pagkakaupo. Sinabi ko talaga kung anong nakita ko. Si Rena ay hindi na tinangkang gawin ang ginawa namin. Baka himatayin lamang umano siya. Nagtanong naman si Mang Norman noon kung bakit naroroon ang mga nilalang. Dagdag pa niya, ang bilang nito ay nasa lampas 5. Ako naman ay hindi sigurado dahil iisa lamang ang nakita ko noon. Mukha pa talaga. Bagay na masasabing mas masaklap pa ang nasilayan ko kesa kay Mang Norman. Nag-aalala siguro ang mga yan dahil nagpunta kayo sa akin. Katulad ng tao ay may pakiramdam din sila. Sa ngayon ay uobserbahan ko muna ang babae. Malayo pa naman ang kabuhanan niya. Kasabay nito ay aalamin ko kung anong proseso ang gagawin ko para matanggal ang dinadala niya. Huwag kayong mag-alala. Dahil naidulog niya sa akin ito ay walang mangyayaring masama. Inabutan si Rena ng 2 tangkay. Ang sabi ng matanday,
Sinukuan umano ito. Huwag umanong iwawalay sa kanya. Depensa ito sa mga elemento para na rin hindi masubaybayan ng mga nilalang ang dinadala ni Rena noon. Dagdag pa nito'y hindi na daw kami pwedeng umuwi. Siya na lamang umano ang bibisita sa bahay nila Rena. Matapos kong marinig ang mga sinabi nito, nagtanong ako kung mananakit ba sa amin ng mga nilalang sa labas. Sabi naman ng tanda, huwag lamang daw tititigan, huwag pansinin at diretso lamang ng lakad. Ibig po bang sabihin makikita pa rin namin sila? Tanong ko. Tumango ang matanda. Ang sabi ay makikita pa din pero pansamantala lamang daw yon. Dahil si Tandang Lakarta daw ang dahilan kung bakit namin nakakayang makita ang mga nilalang na ito. Pagbubukas lamang umano ito ng ikatlong mata ng saglit para malaman ang katotohanan. Pwede naman umanong makita ang mga ito. At hindi lang yon. Pwedeng ang iba ding lamang lupa. Ito ay kung nanaisin daw namin habang buhay. Siya na ang bahalang magselos sa ikatlong mata pero dapat ay hindi kami matakot. Naku, wag na lang po. Uwi na tayo, Mang Norman. Kinikilabutan talaga ako eh. Oo. Uuwi na tayo, Stan. Alalayan mo si Rena. Salamat, Tandang Lakarta. Tsaka wag mo lang po ipakita sa amin to sa susunod ah. Aatakihin ako eh. May alta presyon po ako. Umuwi kami nun. Bagamat gumaan ang pakiramdam ko dahil walang karelasyon si Rena na ibang nakabuntis. Alam nyo, pagkalabas namin sa bahay na yun, nararamdaman at nakikita ko sa gilid ng mga mata ko ang mga nilalang pero hindi ko tinangkang titigan. Sa sobrang takot ko pa nga nun, parang pakiramdam ko naihi ako sa salawal eh. Nang makarating kami sa bahay nila, doon ko palang naramdaman ang pagkapagod at apdi sa mga paa ko. Nagganda sugat-sugat pala ako noon nang hindi ko napapansin. Sumilip ako sa bintana. Wala na akong nakikita. Bumuntong hininga na lamang ako noon at napabigkas ng Diyos ko. Si Rena noon ay medyo masigla ng mukha. Bagamat nakakakilabot yung nangyari kanina pero napatunayan na hindi siya nagsisinungaling. Hindi ako pinauwi noon ni Mang Norman. Nais nitong naroroon lamang ako. Kahit papano'y may makakausap at makakasama umano si Rena. Nagdalawang isip pa ako noon, baka kasi mag-alala ang tiyo ko pero ilang saglit lang ay dumating si Tiyo Carding. Madaling araw. Namamaga pa mga mata nito at sinabing sobra siyang natakot dahil hindi daw ako umuwi noon. Napilitan siyang gumala sa gitna ng kadiliman kahit may nababalitang kulto. Pero naroroon lamang daw pala ako. Niyakap ako nito. Ako na lamang ang nahiya noon kasi nga ang pagyakap nito sa akin ay medyo awkward. Malaking tao yan. Balbunin at balbasin pa. Tapos kung umasta, napakainhi na masahol pa sa birheng babae. Sinabi ko naman kaagad na hindi totoo ang kulto. Bagkos ay mga engkanto ito. Ipinaliwanag ko din kung bakit ako naroroon. Napatungkol ito sa sitwasyon ni Rena. Naniwala naman ito kaagad gawa ng pinatunayan ito ni Mang Norman. Hihiramin ko muna yung pamangkin mo. Dito lang muna siya. Kahit ilang mga araw lang. Kung gusto mo pati ikaw, Carding. Sana maintindihan mo. Mungkahi ni Mang Norman nun. Pumayag ang tiyo pero sinabi niyang ako na lang. Marami kasing gawain sa bahay. May iwan niya doon ang kanyang pinagkakaabalahan. Barbero kasi si Tiyo Sir Seth. Bukod pa dyan ay gumagala ito dahil isang manikurista. Doon ako pinatulog sa sala. Kasama ko si Rena. Para lang kami magkakapatid. Yung mga magulang niya ay tila ba sinadya talaga ito. Noon pa man kasi kaming dalawa na ni Rena ang pinagsasabong kaya nga nabuo ang pagtingin ko sa kanya sa simpleng panunuksong yon. Walang reklamo si Rena noong mga panahon na yon.
Tila ba masaya pa ito? Ilang araw din yung pananatili ko sa kanila. Parang wala na lang sa akin ito at mas lalong nagiging malapit kami sa isa't isa noon. Umuwi naman ako sa bahay para na rin maligo at magbihis. Si Tandang Lakarta noon ay napapabisita pero hindi pumasok ng bahay. Hanggang sa labas lamang ito. Nagmamasid na wari ba'y inaalam nito kung saan nakatira mga elementong yon. Nakapagtataka. Paano ba naman kasi? Uugod-ugod ito pero hindi ko nakikitang napapagod. Mantakin nyo, nagmumula ang albularyong ito sa kabilang bundok. Bababa ito ng lugar, tapos ay aakyat pa bago makarating sa bahay nila Rena. Kung ako nga hinihingal at parang mahihimatay sa pagod, paano na kaya yun, di ba? Kaya masasabi kong may abilidad talaga yon. Lumapit ako dito. Kinakausap ko. Nabanggit niya sa akin na huwag umano ako magtitiwala sa mga taong hindi kilala. Hanggat maaari ay huwag daw itong kausapin. Tumango lang ako pero syempre, kasunod noon ang katanungang kung sino ba umano sa tingin ng matandang yon ang taong lalapit. Ayon sa kanya, engkanto daw. Malalaman na engkanto ito kapag hindi pumipiyok ang mga mata. Yun bang parang nakatulala lang? Tapos nahuhuli ang paggalaw ng bibig sa kung ano ang lumalabas na boses nun. Parang delay kong magsalita. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Marami akong nalaman patungkol sa mga nilalang na nabibilang sa ibang mundo. Hanggang sa isang araw nun, may napabisitang bata umano sa bahay nila Rena. Hindi ko ito nakita kaya nagtanong ako kung kilala ba nila. Kaso ang sabi naman ni Tatay Norman, hindi niya daw kilala. Bigla na lamang bumugad ang bata sa may pintuan at kinakamusta nito si Rena. Nagtaka nga sila noon kung bakit yun ang sadya. Ang kaagad na pumasok sa isip ko, syempre yung mga sinabi sa akin ni Tandang Lakarta. Pasensya na po Mang Norman. Nakalimutan kong abisuhan kayo. Huwag daw palang pansinin ng kung sino yung hindi kakilala. Sabi ni Tandang Lakarta, baka engkanto daw. Alam niyo Sir Seth, para bang sinasadya talaga ng tadhana. Paano ba naman kasi ay paulit-ulit na bumibisita yon nang hindi ko naaaktuhan. Basta nalalaman ko lamang ito kila Aling Beth at Mang Norman. Si Rena naman kasi noon ay hindi talaga pinapalabas ng bahay. Lalabas lamang ito kapag magbabanyo. Pero hindi na daw nagtatanong pa ang batang yon. Hanggang masid na lamang at kaagad ding umaalis. Tinuro pa nga ni Mang Norman kung saan nagtutungo ito. Sa babang parte ng lugar. Doon sa liblib kung saan walang kabahay-bahay. Sinundan kasi ito ni Mang Norman at tinalam talaga kung saan umuwi. At doon niya nakumpirma na hindi nga yung tao. Matapos kong marinig ang mga sinabi ni Mang Norman, walang ano-anong umalis ako at pinuntahan si Tandang Lakarta. Nang makarating ako sa bahay ng albularyo, sinabi kong may bata na napapabisita at nagpabalik-balik tapos naroroon sa baba patungo kapag umaalis na. Ganun ba? Siya sige. Hay nako, may gagawin ka ba ngayon? Kung wala'y samahan mo ako at puntahan natin. Oy teka po, huwag ka nang sumama. Siya na lang dahil baka hinahanap ka na ng magulang mo. Mungkahin ito. May batang biglang lumitaw mula sa likod ng bahay. May pamilya pala ang matandang yon. Nagtataka ako. Bakit sinabi niyang ako na lang ang isasama at hindi yung bata? Ang ibig sabihin lang ay nakapunta na pala doon si Tandang Lakarta. Sa kabila ng lahat ay hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin yon. Umalis ang bata. Patungo ito sa likod. May daan kasi doon na wari ko pa. May mga bahay sa kabilang parte ng bundok na yon. Hindi ako nagdalawang isip noon Sir Seth.
Kaagad akong pumayag pero bago mangyari yon, may kung ano-ano pang ginagawa itong si Tandang Lakarta. Pinalabas ako ng bahay, tapos nakita ko siyang parabang nagre-ritual. Di pa kasi nang di pa ito habang nakaluhod sa papag. Tapos may kung anong hawak ito na parang basag na baso pero kulay asul. Matagal yun, at siguro yung mga 1 oras. Nabangot na nga ako dahil nananabik talaga akong puntahan ng lugar. Kaso ang tagal naman ng paghahanda ng albularyo. Bukod pa dyan, may kinikilos pa itong sobrang bagal na siya namang mas lalong nagpapabagot sa akin nun. Sa natatandaan ko, mga hapon yun. Siguro nasa 4:00. Nagpasalamat na lamang ako noon nang lumabas na ng bahay ang matanda. Doon ko nakita na malinaw ang bitbit nito. Tawas tapol. Nagtanong ako kung anong gagawin niya ron. Ito ang lakas ko, Dudong. Ito'y nagbibigay sa akin ng katangian sa pagiging manggagamot. Po, tawas lang naman po naman yan, di ba? Tama, tawas lang. Pero kakaibang tawas ito. Hindi din natutulad sa ibang tawas tapol, Dong. Basta nang malikha ko ito, doon na nagsimula ang taas ko. Lahat ng tawas tapol, Dong, pangtaboy sa mga elemento. Proteksyon din. Pero ang hawak ko ay higit pa doon. Pakibitbit mo nga yung sisidlang kawayan na yan dahil dadalhin natin yan doon. Hindi na ako nagsalita noon, pero naroroon pa rin ang pagkamangha sa mga nabanggit na matanda. Nagtataka din ako noon kung anong gagawin niya sa sisidlan ng kawayan. Balikwan ito mga kagiliw, parang sugong ng tuba. Nang masilip ko, may lamang tubig na may nakalutang na kung ano-anong mga dahon at tangkay. Magtatanong sana ako patungkol doon kaso minabuti ko na lang na tumahimik. Ang bagal ng lakad namin pababa. As in, ako na lang nahihirapan nun. Gusto ko man siyang alalayan kasi nga para mapadali kaso pinapagalitan naman ako. Katunayan ay nakarating kami doon sa baba. Medyo madilim na. At naiisip ko na noon na baka nag-aalala na si Mang Norman. Lalo't hindi pa naman ako nagpaalam noon. Sa tapat kami ng malaking puno na hindi ko matukoy na kung ano. Pero maraming mga baging yon na parang balete. Yun nga lang, hindi katulad ng balete. Magaspang ang mga dahon. Sinabi ni Tandang Lakarta na ilapag ko daw ang sisidlan. Dagdag pa nito, gusto ko daw bang makita ang kung anong meron sa paligid. Para na rin malaman ko ang ginagalawan ng mga engkanto. Hindi ako kaagad nagsalita nun. Nagdadalawang isip ako. Kung ganun pala, nakapaligid sa lugar ang mga lamang lupa. Hindi ko alam kung nakatitig ba sila sa aming dalawa. Hanggang sa ilang saglit lang. Bigla ko na lang sinabing oo, na siya namang pinagsisisihan ko pagkatapos nun. Pinalapit lang ako sa kanya tapos tinapik niya ang balikat ko. Sa maniwala man kayo at sa hindi, Sir Seth, pagkatapos lamang nun, isang pikit ko lang ay nagsilitawan sa harapan ko ang mga ubod na pangit na nilalang. Halo-halo yon. May katulad noong nakita ko nung una at may iba pa. May mukha pa nga dong palaka. Tapos may ubod ng itim na halos sing itim na ng dilim at may mga nagpasilip na mga maliliit na nilalang. Parang diwende. Pero purong itim ang mga yon. Lahat ng yon ay nakatitig sa amin. Sana talaga hindi na lang ako pumayag pa. Sana'y sinabi ko na lang na wag. Diyos ko po, Sir Seth. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Abot langit ang pang-ingilabot ko nun samantalang si Tandang Lakarta, sanay na sanay. Ang sabi pa nito,
Nakakaaliw daw tingnan ng mga mangmang na nilalang na nakapaligid sa amin. Nakangisi ang matanda. Tapos may kung anong sinasangbit ito na hindi ko naman maintindihan. Ang ipinagdarasal ko na lamang noon ay sana mabuhay pa ako. Basta, may malaking nilalang kasi doon na mabalahibo na para bang kakainin ako. Nasiyahan ka ba, Dong? Mababait naman yan sila. Kailangan lang ng disiplina. Ano daw? Nasiyahan pa? Wika ko sa sarili ko noon. Sinabi ko sa kanya na kung maaari ay tanggalin niya na lamang ang ginawa niya sa akin. Ay naku, ikalawang beses na ito, Dong. Posibleng hindi na magsara yung ikatlong mata mo. Hindi naman sila nakakatakot eh. Ano ka ba? Hayaan mo't masasanay ka rin. Halong galit ang nararamdaman ko noon. Galit hindi sa matanda kundi sa sarili ko. Pakiengot ko. Bakit pa kasi ako pumayag tapos sinabi pang hindi na magsasara yun? Kinalmahan ko na lamang ang sarili ko. Hindi na kasi ako nakakapag-isip ng tama. Kapag nagpatuloy ako sa pagkatakot na para talaga akong mababaliw. Hanggang sa kinuha ni Tandang Lakarta ang sisidlan. Tapos ay nilagay niya doon sa loob ang tawas tapol. May mga sinabi ito at sa pagkakataong yon ay naiintindihan ko na. Tinatawag ko ang naglagay ng binhi sa dalagita. Huwag niyo akong galitin. Dahil kung hindi, maging ang hindi kasali dito ay madadamay. Lahat kayo ay matutunaw. Ang pipilyo niyo. Habang nagsasalita ang matandang yan, nakikita ko ang sisidlan na umuusok na para bang kumukulo ang tubig doon sa loob. Kitang-kita ko din noon na nagpupulasan ng mga nilalang. Yung mababagsik at nakakatakot na itsura, napalitan ng pagkatakot. Nagtago pa nga ang iba doon, maging yung malaking nilalang na sa tingin ko ay kapre. Nawala na lamang sa paningin ko. Ultimong yung mga maliliit na parang diwende na wala din. Ang natira na lamang ay yung mukhang palaka. Yung ubod ng itim na nilalang na parang anino. At yung mga engkanto na sa pagkakaalam ko, naglagay o nagbuntis kay Rena. Hanggang sa ang isa ay lumapit kay Tandang Lakarta. Bumubuka ang bibig pero wala akong naririnig na kataganon. Pero si Tandang Lakarta, para bang naririnig ito. Katunayan ay sumasabat ang albularyo. Ang naiintindihan ko doon ay kung magpapasanay daw ang mga kauri. Huwag sa buntis, gaya lang daw ng nakasanayan. Hanggat maaari ay isabay na lamang ang kanilang binhi sa buntis noon, tapos huwag nila umanong gagalawin. Ayos lang naman umanong gamitin ang katawan ng isang tao pero wala sanang kasamang panghahasik. Dahil sa oras na malaman niya umano at maulit pa ang kaparehang sitwasyon, tutunawin niya ang lahat at damay-damay na mga ito. Nakikita kong yumuko ang nilalang na nasa harapan ni Tandang Lakarta. Dagdag ng matanda, papatay niya ang bata sa sinapupunan. Walang mamamagitan, walang pipigil at walang gagambala. Parang tutang tumalikod na lamang yung nilalang na yon. Hanggang sa kinuha ni Tandang Lakarta ang tawas tapol sa sisidlan at inabot niya sa akin ang kawayan. Ang sabi ni Tandang Lakarta, puntahan na umano namin ang dalagita. Gusto ko nang tumakbo kaso ang bagal namang maglakad ng matanda nun. Madilim na, baka matisod pa ito lalo pat sobrang padahilig. Kaya ayon, dahan-dahan ang paglalakad namin hanggang makarating kami sa may taas. Pero huminto ang matanda at tumitig sa akin nun. Napakaseryoso ng kanyang muka. Ilang saglit lang ay humingi ito ng tawad. Hindi ko alam kung bakit ganun ang sinabi niya. Nawari ba may nagawa itong kasalanan? Hanggang sa ganun na lang ang pagkawindang ko sa mga sumunod na sinabi.
Ayon sa matanda, ang mga nilalang umano sa baba, mga alaga niya yon. Doon niya pinagbuklod ang lahat ng namirwisyong lamang lupa sa mga tao. Hindi naman daw nananakit pero hindi tama ang gamitin ang katawan ng isang tao nang wala sa lugar. May respeto naman umano siya sa mga ito dahil yun naman talaga ang gawain para makapasanay. Dagdag pa niya, pagkatapos daw niyang patayin ang sanggol na dinadala ni Rena, palalayasin niya ang mga nilalang kapag umulit pa. Matanda na kasi siya at hindi niya na nakukontrol ang mga ito. Ang mga apo niya ay sobrang bata pa para pasahan ang kalaman niya. Ito yung batang nakita ko kanina, na siya namang nagpapakita lagi sa bahay nila Rena. Hindi daw engkanto yung batang yon. Inutusan niya lang na silipin ang kalagayan ng dilag. Gawa ng mabagal na daw siya kumilos. Kung siya yung gagawa, matatagalan siya. Napamura na lamang ako noon. Ang saklap ng pagbubunyag na yon na halos hindi ko lubos mapagtanto na yung bata pala ay apo niya lang. Wala talaga akong idea sa mga ginagawa ng albularyo pero naniniwala ako may mga alaga at gabay sila. Ang engkanto pala na salarin ay alaga niya lang din. At siguro'y tama siya dahil natural na sa mga ito ang magpalahi gamit ang katawan ng mga tao. Kung noon, napipigilan niya. Ngayon ay nahihirapan na siya kung kaya lumaganap ang kababalagan sa lugar na yon. Yung pagpasuri naman kay Rena sa kanya, siguro'y nabigla siya noon at naiisip na may ginagawa ng hindi maganda mga alaga niya. Kaya ganun ang reaksyon ng matanda. Di ba nakakagulat? Galit ako pero hindi ko magawang mabulyawan ng matanda. Maaring kasalanan niya pero naawa ako sa kalagayan niyang yon. Na kahit hirap na hirap ay pinipilit niyang resolbahin ang problema. Masasabi ko mabuting tao ito. Hindi na lamang ako nagsalita nun. Tumango ako bilang pagsang-ayon at hindi ako nagpakita ng negatibong reaksyon. Nang makarating kami sa bahay, nagwalang kibo lamang ako. Basta kung ano ang mga sinabi sa akin ng matanda, tiyak na isang lihim yun na dapat ikubli. Reputasyon ni Tandang Lakartang nakasalalay kaya binigyan ko ito ng respeto. Nanonood lamang ako noon. Sobrang bilis lang nang nangyari. Hinilot lang ni Tandang Lakarta ang tiyan ni Rena. Sa pagkakaalala ko, langis yun na pinahid niya habang nakapatong sa dibdib ni Rena ang malaking piraso ng tawas tapol. Siguro ayun ang proseso na inihanda niya ng ilang araw para malutas ang problema. Ilang saglit lang, dinugo na si Rena at may kung anong dinampot si Tandang Lakarta sa bandang maselang bahagi ng kanyang katawan. Lumapit ako. Doon ay nakita ko ang itim na bagay na para bang butiki na may malaking ulo. Ang sabi ng matanda, nakuha na raw ang binhi. Wala nang mangyayari kay Rena. Nanatiling berin ito. Nagpasalamat si Namang Norman at Aling Beth. Inabutan pa ng pera si Tandang Lakarta pero hindi tinanggap ng manggagamot. Kahit anong pilit at kahit inilagay pa sa bulsa ng saya, ay inilabas pa rin ito ng albularyo at ibinalik nun. Ang sabi ay hindi daw nararapat bigyan ng kapalit ang ginawa niyang pagtulong. Yun lang, Sir Seth. Tapos tinawag ako nito at sinabing ihatid ko na raw siya. Tumango naman ako. Inihatid ko ang matanda at sa mga sandaling yon kahit sobrang bagal namin ay hindi na ako nababagot. Sa halip ay naawa ako sa kanya at sa puntong ding yon ay hindi niya na ako sinitapa nung inalalayan ko siya. Nang makarating kami sa bahay niya, sinabi ko na kung ano man yung nalalaman ko patungkol sa kanya. Kahit kailan ay hindi ko ito sasabihin sa iba. Tumango siya at nagpasalamat nun. Sino ba namang mag-aakala na ang pagbabakasyon kong yun, may mararanasan pala akong hindi kaaya-aya. Nagbago ang pananaw ko partikular sa mga bagay-bagay
Totoo pala talaga ang mga lamang lupa. Hindi lang sasaklaw sa sariling paniniwala. Bagkos ay nakita ko rin ito ng personal. Masaya ako. Masaya at naresolba ang problema. Hanggang doon lang din naman sa loob ng pamilya nila Rena. Hindi na ito kumalat pa. Siguro ay iniingatan din nila Mang Norman ang reputasyon nila. Biro nyo, napabuntisan ng isang engkanto. Kung malalaman ng ibang tao ito ron ay tiyak pagkakaguluhan ng kanilang pamilya at magiging laman ng usapan sa mga tsismosang kapareha ng marites niyong kapitbahay. Siyempre, happy ending. Nagkatuluyan kami ni Rena, pero tinapos ko muna yung kolehiyo. Si Rena ay hanggang sekundarya lang. Nagdadalawang isip pa nga siya nang sabihin kong ibabahagi namin ang kwento pero pumayag na rin siya kalaunan. Nagagamitin ko naman ang ibang pangalan. Sa ngayon, ang sumalo ng karunungan ni Tandang Lakarta, yung batang dati. Katunayan ay naging kaibigan ko ito. At sa tuwing napapabisita kami sa lugar kasama ng asawa kong si Rena, napag-uusapan namin ng lola niyang napakaraming alagang lamang lupa. At ang mga lamang lupang itong nasa kamay na ng apo ni Tandang Lakarta.